pamunuan ng ating panalangin ngayon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para kay Santa Cecilia. O mahal namin Santa Cecilia, matamis na tinig at ibig sa puso ni Jesus, kami ay nagsusumamo sa iyo, na sana kami ay iyong gabayan. Ipanalangin niyo po kami, o mahal namin Patron Santa Cecilia. Turuan mo kami umawit ng kalwatian ng Panginoon, at para sa kalwatian ng Panginoon, bigyan mo kami ng tinig upang awitin ang awit, gaya ng ginawa mo sa oras ng iyong kamatayan. Ipanalangin niyo po kami, o mahal namin Patron Santa Cecilia. Santa Cecilia. Panalangin niyo po kami. San Juan Baptista Rizal. Ipanalangin niyo po kami. Jesus, pagatinig ka sa aming puso. Amen. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, grade 6. Magandang umaga po, Pilipini. Bago kayo umupo ay pakranin muna ang mga upuan at pakipulot ng mga basura sa ilalim nito. Tapos na po. Maaari na kayo umupo. Salamat po. Maaari mo po bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po. Magaling kung gano'n. Bago tayo magsimula sa ating sa ating talakayin ngayong araw, ay alamin muna natin ang ating alituntunin. Handa na ba kayo? Opo. Ang alituntunin natin ngayong araw ay nagmula sa acronym na SIPAG. Ano nga ulit yun? SIPAG! Basahin sabay-sabay ang una. Sumunod sa tuntunin. Bilang mga estudyante, nararapat lamang na kayo ay sumunod sa mga alituntunin sa klase. Pangalawa, Igalang ang iba. bakit kailangan nating igalang ang iba? Armen? O pag-ingalang din tayo. Magaling. Kasunod? Pagbutihin ang gawain. Kasunod? Aksyonan ang responsibilidad. At panghuli ay? Gamitin ang tama ang kaalaman. Ano nga ulit ang sipag? Sumunod sa tuntunin, igalang ang iba, pagbutihin ang gawain, aksyonan ang responsibilidad, gamitin ang tama ang kaalaman. Dapat bang sundin natin ang mga ito? Opo! Magaling. Ngayon ay may inihanda akong aktibidad. At ito ay pinamagatang jumbled words o tinatawag na jumbled words. Ang gagawin niyo lamang ay hulaan kung ano ang tamang salita mula sa mga salitang wala sa saktong ayos. Naintindihan ba? Opo! Ano nga ulit ang jumbled words? Salitang wala sa saktong ayos. Okay, magsimula na tayo. Una, Robilin? Marity po. Sa tingin nyo, tama kaya si Robilin? Opo! Tingnan natin. Marity, tama nga. Bigyan ng 3 bagsak si Robilin. Kasunod. Yes, Marian? Rated. Thank you. Ibang sagot naman? Trade po. Ang salitang ito ay trade. Bigyan ng 3 bagsak si Joanne. Kasunod. Marian? Kalakalan po. Tama kaya si Marian? Opo! Tingnan natin. Tama, kalakalan. Bigyan ng 3 bagsak si Marian. Kasunod. Wala bang ibang kamay? Estados Unidos. Estados Unidos. Tignan natin kung tama si Rizal. Tama nga. Bigyan ng 3 bagsak si Rizal. Panghuli naman ay... Yes?
ang ating Ginoo? Politik, trade, kalakalan, Estados Unidos, at ekonomiya. Magaling. Malalaman natin ang hulugan ng mga iyan mamaya. Ngayon, sino ang makapagbibigay kung ano ang tinalakay noon nakaraang linggo? Ano ang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Marian? Ang tinalakay natin noong nakaraan ay base militar. Tama. Ano naman ang ibig sabihin ng base militar? Joanne? Sa tingin ko po, ito po ang isang lugar kung saan naka-istasyon ang isang soldado. Tama. At ano naman ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng base militar sa US sa Pilipinas? Lizelle? Para mapanatili po ang seguridad ng Asya. Tama. Ngayon ay may gagawin naman tayong panibagong aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na pagsusuri ng larawan. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat at gagawa kayo ng maikling refleksyon tungkol sa larawan na inyong nakuha. Pagsimula tayo sa likod, Lizelle. Isa, dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa, dalawa. Ang unang pangkat ay tumayo muna ang group 1. Dito kayo uupo at ang group 2 naman ay para sa group 1, at sa group 2 naman ay pagkatapos yung gumawa ng maikling refleksyon, ay pipili kayo ng isang membro sa grupo na mag-explain ng inyong sagot sa harap. Naintindihan ba? Opo. So, ano po yung teacher? Gagawa kayo ng maikling refleksyon tungkol sa nakita ninyo sa larawan. Maikling refleksyon tungkol sa larawan. Tapos na ba? Hindi pa po. Isang minuto na lang ang natitira. Tapos na ba kayo? Opo. Unang pangkat, pumili ng isang miyembro upang ibahagi ang inyong sagot sa harap. Ito ang nakuha naming larawan. At ang larawan na ito ay nagpapakita ng iba't ibang hanap buhay ng mga tao sa Pilipinas. At ang mga produkto na kanilang makukuha tulad sa nakikita natin sa kabilang banda ng larawan ng Minina, nakukuha siya ng dito at sa kabila naman ng palay. Ang mga produkto na kanilang makukuha ay pwede nating ikalakal sa ibang bansa. Magaling! Bigyan ng 3 bagsak ang unang pangkat. Pangalawang pangkat, Pagkoy. Ito ang aming
nakikita dito sa litrato ay ang Pilipino ay nagpag-ugnayan sa Amerikano o nangihingi ng tulong. Alyansa. Yan lang. Yan lang po. Salamat. Magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangalawang pangkat. Manatili muna kayo sa inyong mga grupo dahil may makatanong ako dito. Inyong sasagutan. Unang tanong. Ano ang napansin ninyo sa unang larawan at sa pangalawang larawan? Sige. Sa aming larawan po, which is yung pangalawang larawan, ay may Filipino po at mayroong Amerikano. Magaling. Ano pa ang ibang sagot? Sa amin po ay nagsasaka at nagmimina. Magaling. Salamat. Pangalawang tanong. Sino kaya ang tunay na may-ari ng likas na yaman sa larawan? Giselle? Mga Pilipino. Magaling ang mga Pilipino. Pangatlong tanong. Ano ang naramdaman ninyo kung kayo ang may-ari ng lupa tapos may ibang tao ang binigyan ng karapatan dito? Yes, Joanne? Magagalit po, hindi rin po ako kaya. Magagalit at hindi papayag. Tama, dahil inyo yon, hindi dapat Ay, pwede bahagi ang sa bawal ng iba. iba. Tama. Kasunod, kung ang may-ari ng kung ang may-ari ng gamit o lupa ay ang Pilipinas at ang mga bisita ay ang taga-ibang bansa, anong sitwasyon kaya ito? Robinette? Pagkakaroon po ng kasundo. Pagkakaroon ng kasunduan, ano pa? Dito? Pakikipag-alyansa po. Pakikipag-alyansa, ano pa? Pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan. Huling tanong. Noong nakalaya ang Pilipinas, dumating ang isang kasunduan kung saan binigyan ng pantay na karapatan ng mga Amerikano at Pilipino sa ating likas na yaman at negosyo. Ano kaya ang tawag dito? Dito? Trade. Trade? Sige, ano pa? Ugnayang pangkalakalan po. Ugnayang pangkalakalan. Kung ito ay tinatawag na ugnayang pangkalakalan, ano kaya ang ibig sabihin nito? O sa tingin nyo, base sa mga tanong na iyan, ano kaya ang talakayin natin ngayong araw? Rizal? Sa tingin ko po, parity. Parity. Tignan natin kung ang iyong sagot ay tama. Ang talakayin natin ngayong araw ay patungkol sa parity rights at ugnayang pangkalakal ng Estados Unidos. Bago yan, ay ipepresenta ko muna sa inyo ang ating layunin sa klase. Basahin sabay-sabay. Sa pamamagitan ng kanilang presentation at pagsusuri ng larawan, ang mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ay nakakuha ng hanggang katumpakan. Nasusuri ang mga naging epekto ng parity rights sa ekonomiya at ugnayang pangkalakal ng Pilipinas at Estados Unidos. Napapahalagaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng patas at makatarungang ugnayang pangkalakal sa pagitan ng bansa sa pamamagitan ng pagsusulat ng refleksyon at nakakagawa ng malikhaing presentasyon o role-play na naglalarawan ng epekto ng parity rights sa lipunan at ekonomiya. Ang mga layunin na ito ay magsisilbing guide sa ating talakayin ngayong araw. So, ang paksa ng ating talakayan ngayon ay parity rights at ugnayang pangkalakal. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay nagkaroon ng pagpapalitan ng kalakal. Pinakinabangan rin ng bansang Estados Unidos ang ating mga likas na yaman. Itinari tayo ng isang patakalang parity rights bago ipinagkaloob sa atin ang ating kalayaan mula sa mga Amerikano. So, may mga tanong ba kayo
patakaran parity rights na tinutukoy dito. Sa palagay niyo, ano nga ba ang parity rights? May ideya ba kayo kung ano ang parity rights? Wala. Wala po. Wala po. Basahin nga sabay-sabay. Ang literal na pagtutupad ng salita parity rights ay pagkakapalay-palay. Ang parity rights ay nagbibigay sa mga Amerikano ng karapatan sa lakas sa yaman ng Pilipinas. Kapantay lamang ang karapatan ng mga Pilipino. So, ang parity rights ay isang patakaran na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at Amerikano na pinakinabangan at gamitin ang likas na yaman ng Pilipinas. Sa inyong palagay, patas ba na mas madaling umunlad ang mga industriya Amerikano kaysa sa industriya ng mga Pilipino? Mabilit? Hindi po patas kasi may pondo, kasi mas malaki po ang pondo at teknolohiya nila kaysa sa mga Pilipino po. Hindi. Basahin ang Bell Trade Act. Ang Bell Trade Act of 1946 o Philippine Trade Act ang inasahan ng Kongreso ng Estados Unidos na naglalaman ng mga kondisyon para sa mga kaugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos na nangyari noong Hulyo 1946. Ano ang probinsya nagbigay daan sa pagpapatupad ng parity rights? Doon? Bell Trade. Bell Trade Act. Tama. Sa inyong pangkat, maaari ba kayong mag-construct ng mga mabubuting epekto ng malayang kalakalan sa Estados Unidos? Makipag-cooperate kayo sa inyong grupo upang makabuo ng mga mabuting epekto ng malayang kalakalan ng Estados Unidos at Pilipinas. Tapos na ba? Hindi na po. Mabuting epekto ng buto ba? Mabuting epekto muna. Okay po. Tapos na ba? Hindi pa pa po. po. Patuloy. Tapos na po. Okay na po. Magaling. Ang pangalawang pangkatapos na ba kayo? Hindi pa po. Okay, isang minuto na lang. Tapos na ba? Opo. Opo. Apa. Okay. Unang pangkat, magbigay ng mabuting epekto ng malayang kalakalan. Unang pangkat,
pag-usapan po namin ay malaking kita at napaunlad ang pamumuhay sa bansa. Magaling! Pangalawang pangkat, ano naman ang mabuting epekto na inyong nabuo? Ang nabuo po namin mabuting epekto ay natalawak ang kalakalan at malaking kita ang nakuha ng mga ngalakal na Pilipino po. Magaling, bigyan ng 3 bagsakan yung mga sarili. Ano ang maaaring epekto sa mga lokal na produkto kung mas marami ang dumarating na produktong gawa ng Amerika sa ating bansa? Lizel? Na tsupera po yung mga produkto na mga Pilipino po. Tama. May iba bang sagot? Wala na. Okay. Bakit kaya pumayag ang ilang kinatawa ng pamahalaan sa parity rights kahit may pagtutol sila? Ano kaya sa palagay mo, Lizel? Lizel? Dahil po sa takot. Dahil po sa takot. Ngayon naman ay magsaliksik naman kayo ng hindi mabuting epekto ng malayang kalakalan sa Estados Unidos at Pilipinas. Tapos na ba? Nakakit na po. Patuloy, 1 minuto. Hindi pa po. Tapos na ba? Opo. Group 2, tapos na ba kayo? Opo. Magsimula tayo sa pangalawang pangkat. Ano ang hindi mabuting epekto? Nalugi po ang mga magsasaka dahil tumaas po ang mga gastusin. Tama, nalugi ang mga magsasaka dahil sa pagtaas ng mga gastusin. Paano naman sa unang pangkat? Ano ang hindi mabuting epekto na inyong nagawa? Ang hindi mabuting epekto po na nagawa ay humina ang tradisyonal na industriya. Tama, hindi mabuting epekto na humina ang tradisyonal na industriya. Tanong, sa inyong palagay, patas ba ang naging kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos? Mabilis? Hindi po dahil mas nakapanginabang po ang Estados Unidos sa ating likas na yaman kaysa po sa mga Pilipino. Magaling, bigyan ng 3 bagsak si Robelin. Ano naman ang mas mahalaga? Agarang tulong pinansyal mula sa ibang bansa o ang kalayaan ng sariling pamahalaan ng ating likas na yaman? Sa palagay nyo, ano kaya ang mas mahalaga? Ulit po yung option. Ano ang mas mahalaga? Agarang tulong pinansyal mula sa ibang bansa o ang kalayaan ng sariling pamamahala ng ating likas na yaman? Marian? Mas mahalaga po ang sariling kalayaan at pagpamamahala ng likas na yaman dahil ito ang pagmatagalang yaman sa bansa. Ang tulong pinansyal ay pansamantala lamang. Magaling, bigyan natin ng 3 bagsak si Marian. Base sa ating diskusyon ngayong araw, ano kaya ang kaukulang aral na ating makukuha mula rito? Yes, Arnett? Pagmamahal po sa bayan. Bakit? Kasi tinuturo ko dito na dapat tayong magmahal sa ating bayan, dapat di po natin ito pagpalit sa manandali ang pera lamang. Magaling, bigyan natin ng 3 bagsak si Arnett. So, may sagot ka ba? Tangkilikin po ang sariling ating. Bakit? Dahil? Yun lang po. Maraming salamat. Bigyan natin ng 3 bagsak si Lito. Ano ang ibig sabihin ng, o ano ang kahulugan ng parity? Ken? Kaugnayan po sa iba
ibang bansa. Kaugnayan sa ibang bansa. Magaling. Ano ang ipinapakita natin kapag pinoprotektahan natin ang sariling yaman at hindi hinahayaan maagaw ng iba? Joanne? Magmamahal po sa bansa. Magaling! Ngayon ay may gagawin tayong aktibidad o ito ay tinatawag na role play sa Ingles. With the same group, gagawa kayo ng role play patungkol sa gagawa kayo ng role play na naglalarawan ng epekto ng parity rights sa lipunan at ekonomiya. Naintindihan ba? Opo. Itatanghalit ninyo ito sa 2 to 3 minuto lamang. Bini-bini. Mabuti po ba o na-effect? Sa unang pangkat, ang gagawin ninyo ay ang mabuting epekto at sa pangalawang pangkat naman ay ang hindi mabuting epekto. Naintindihan ba? Opo. Opo. May mga tanong pa ba kayo? Wala na po. Maaari na kayong magsimula. Tatlong minuto na lamang ang natitira. Tapos na ba? Opo, tapos na. Tapos na. Ang pangalawang pangkat ay hindi pa tapos. May 2 minuto na lang kayo. Isang minuto na lang. Tapos na ba kayo? Tapos na ba? Opo. Pwede na ba tayong magsimula? Opo. Opo. Bago yan ay babasahin muna natin ang ating rubric sa pamantayan sa pagmamagap. Una ay nilalaman 5 puntos. Pangalawa ay ang pagganap 5 puntos. Kreatibidad 5 puntos. Kooperasyon 5 puntos. At ang kabuuan nito ay 20 puntos. Naintindihan ba? Opo. Bakit ka nakikipag-usap sa iyong katabi, Robilin? Ay, may sinasabi lang po ako. Handa na ba kayo? Opo. Magsimula tayo sa unang pangkat.
ibibenta natin sa lokal na pamalaan. O tama si Nico. Ibenta natin ito sa ibang bansa para mas malaki ang kita natin. Aling Lisel, magkano bang kuha mo sa aming palay? Ilang sako ba yan? Labing limang sako. O ito, 50 pesos. Ay, tika muna natin. Aling Lisel, pare, mukhang lugi kayo dyan. Kaya nga, kaya doon tayo Mahal na mga bilihan ngayon, dapat tanggapin nyo na lang to. Ibibinta na lang natin sa ibang Ang bansa. mura po kasi. Wala kayo. O, tara dito. O, anong sa atin? Aling, pwede ba namin ibinta dito ang aming palay? Yan sako yan. 12. O, eto. O, eto, 500. Uy, Maraming salamat. Ang ganda talaga ng kita dito. Nandi. Paldo. O, na po. Yun lang pa. Maraming salamat. Unang pangkat, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Pangalawang pangkat, Bili na kayo. Dati, hindi mo kami nun, no? Maganda yun. Maganda ito. Duwang pinipili ito kaya matibay ito mga ma'am. Maganda ito sa Hi sir. Maganda ito. Bili nyo na sir. Dito, di kayo titingin dito. Hi, ma'am, sir. So, this bag is made of leather cloth. So, this came from Japan pa po. So, this cost like 100. It ranges to 100,000 to 200,000 po. Mas matibay po ito. branded po ito. Opo. Yan na lang bilhin nyo. Paano po yun? Paano po ito isa? Ano, pangit tignan. Dito na lang, leather. Okay po. Ilan po gusto nyo? Dalawa. Okay. Ipapako na po. Tapos na po. Magaling. Group 2, bigyan natin sila ng 3 bagsak. Narito ang inyong mga score base sa inyong ginawang pagtatanghal. Group 1, nakakuha kayo ng 20 points dahil magaling kayong gumanap sa inyong mga karakter. Ang group 2 naman ay 20 points din dahil magaling din kayong gumanap sa inyong mga karakter. Ngayon ay may sasagutan kayong mga pagkataya. Ibalik nyo sa tamang hanay ang inyong mga upuan. Mga nakaupo sa harapan, pakibilang ang inyong hanay. Dalawa po. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan yan. Pero bago yan ay babasahin muna natin ang panito. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Piliin at isulat ang titik na tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Test 2 naman ay basahin ang bawat pahayag. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung ito ay hindi. Nakuha niyo ba? Opo. Maaari na kayong magsimula, Marian. Teacher, puro po ito test. Wala po test 1. Maaari na kayong magsimula. Limang minuto lamang sa pagsagot.
Armen, bakit ka maingay? Sorry. Tapos na ba? Di pa po. Teka po. Opo. Patuloy, 2 minuto. Tapos na ba? Opo. Ipalit niya yung mga papel sa iyong katabi upang gustuhan natin. Sino ang gustong sumagot sa una? Marian? Babasahin ko. Opo. Ano ang literal na kahulugan ng salitang party? A. Kalayaan. B. Pagkapantay-pantay. C. Kalakalan. D. Kasunduan. B. Po teacher. Pagkapantay-pantay. Tama ba si Marian? Opo. Tingnan natin. Okay, ang sagot ay B. Kasunod. Nito? Ano ang ibinigay na parity rights sa mga Amerikano sa Pilipinas? A. Ko, pantay na karapatan sa likas na yaman at negosyo. Sa tingin nyo, tama kaya si Nito? Opo. Okay, tingnan natin. Tama, letrang A. Kasunod. Armen? Ano ang batas na may provision ng parity rights? B. Fair Trade Act. Tama kaya si Armen? Opo. Okay, letter B. Kasunod. Joanne? Magkano ang ipinangakong tulong pinansyal ng Estados Unidos kung ipapasa ang Gagpilan? Letter C po, $800 million. Tama kaya si Joanne? Opo. Siguro po. Tama, letter C. Kasunod. Shara? Ano ang mabuting epekto ng kalakalan sa pamagitan ng Pilipinas at Estados Unidos? B po, nakikilala ang pangunahing produktong Pilipinas. Tama ba si Shara? Opo. Okay, letter B. Kasunod. Robilin? Alin sa mga sumusunod ang di mabuting epekto ng parity rights? C po, pagkalugi ng mga magsasaka. Tama ba si Robilin? Opo. Okay. Kasunod. Number 7. Gizel? Alin sa mga produktong nakilala sa kalakalan sa Amerika? B po, asukal, niyog, kopra, at langis. Okay, tama. Letter B. Kasunod, Ken? Bakit ba ilang kinatawa ng pamahalaan ang pumayag sa parity rights kaya may pagtutol? Hindi po, dahil kailangan ng tulong pinansyal. Okay, letter B. Number 9 naman. Jeanette? Ano ang naging epekto sa lokal na produkto na tubag sa mga produktong Amerikano sa pamilya? C po. Okay, tama. Panghuli, Joanne? Ano ang pinakamahalagang aral na makukuha mula sa issue ng parity rights? Letter D po, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling pamamahala sa yaman. Tama. Okay, sa pangalawang pasulit naman, Robilin? Ang party rights ay nagbigay ng pantay at karapatan sa mga Pilipino. Anong nakakatawa, Robilin? Bakit ka tumatawa? Ulit? Okay, ibang kamay naman. Joanne? Ang parity rights ay nagbigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at Amerikano sa paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Tama po. Okay, tama. Kasunod, Ken? Ang parity rights ay bahagi ng dating Magna Carta. Tama. Mali Ano kaya po, sagot? mali. Tama kaya si Ken? Opo. Okay, mali ang sagot. Kasunod, Robilin? Dahil sa party rights, lumagsa ang mga Amerikano sa pamilya ng Pilipinas. Tama po. Tama kaya si Robilin? Opo. Okay. Kasunod, Jeanette? Dahil sa parity rights, tumagsa ang mga produktong Number 4 po, Jeanette. Sorry po.
Pakibilang ang iyong score. At pakibalik sa may-ari. Sino ang nakakuha ng 15 puntos? Ako. Okay, bigyan nyo ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay pakikuha ng inyong assignment notebook upang isulat ang inyong takdang aralin. Nandito na po. Bago yan, balikan muna natin ang ating layunin kung nakamit ba natin ang mga ito. Thumbs up lamang kung nakamit natin ang ito at thumbs down naman kung hindi. Naintindihan ba? Opo! Okay. Nasuri niyo ba ang mga naging epekto ng parity rights sa ekonomiya at ugnayang pangkalakal ng Pilipinas at Estados Unidos? Magaling. Pangalawa, napahalagahan niyo ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng patas at makatarungang ugnayang pangkalakal? Magaling. Panghuli, nakagawa ba kayo ng malikhaing presentasyon o roleplay na naglalarawan ng epekto ng parity rights? Magaling. At nakamit natin ang lahat ng ating mga layunin. Ngayon ay kunin nyo ang inyong kwaderno sa assignment o assignment notebook upang isulat ang inyong takdang aralin. Dito na po. Takdang aralin. Basahin sabay-sabay. Gumuhit ng poster na nagpapakita ng kahalagahan ng mga katarungan at patas na ugnayang pangkalakal sa pagitan ng mga bansa. Ilagay ito sa short sa paper. Nakuha nyo ba ang inyong takdang aralin? Opo! Okay, isulat niyo ito sa inyong kwaderno. At ito ang pamantayan sa pagmamarka sa inyong assignment. Una, nilalaman, 4 points. Kreatibidad, 4 points. Organisasyon, 4 points. Gamit ng kulay at larawan, 4 points. At pagsunod sa tagubilin, 4 points. At ang kabuang puntos naman ay 20 points. Nakuha niyo ba? Opo! Tapos na ba kayo? Opo! Magaling kung ganon. Tumayo ang lahat. Pakiayos ang iyong mga upuan at pakipulot ng mga basura sa ilalim. Tapos na ba? Opo! Maganda sa panalangin. Joanne, Armen, pamunaan mo ang panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Doon natin sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, grade 6. Para